Baka sa motor, sir, ah. Hindi mo siya sabi. Ma'am, natong basa sa motor. Natong basa sa motor kami nakakapag. Di ka sa Lacson, sir. Sa Bacolod City, tumugon sa tawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office ang UNTV News and Rescue Team hinggil sa vehicular accident sa kahabaan ng Lacson Street. Nadatnan namin ang isang lalaki na driver ng motorsiklo na nakahiga sa gitna ng kalsada. Nandoon na rin ang mga pulis at may mga ilang ding bystanders na nakakita ng pangyayari. May malay naman ang pasyente at nakakausap ito. Tinanong namin siya kung naalala niya ano ang nangyari, bago siya na aksidente, ano ang kanyang natatandaan. Ang tanging sagot lamang niya, hindi niya alam nasaan siya. Medyo confused po ang ating pasyente. Habang ina-assess ay may nakitang dugo sa kanyang baba, kaya agad na tiningnan kung naigagalaw ng maayos ang pasyente ang kanyang ulo. Inalalayan ang ulo nito upang dahan-dahang matanggal ang kanyang helmet. Nagtamo ang 35 anyos sa lalaki ng halos 3 pulgadang hiwa sa kanyang kaliwang baba, deformity sa kaliwang hita at mga gasgas sa kamay at braso. Nilinis ng responders ang mga sugat nito, nilagyan ng splint ang kaliwang hita at nag-apply ng cold compress. Habang nasa biyahe, ay patuloy na binabantayan ng team ang kalagayan ng pasyente. Dinala ito sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Ang mga otoridad na ang tumawag sa mga kamag-anak nito upang maiparating ang nangyari sa pasyente. Sa Baguio City, isang 40 anyos sa babae ang lumapit upang humingi ng tulong sa Lower Pinguet, Baguio City. Hindi ito mapakali at nagsabing nakagat siya ng kanyang pusa. Ano pong nangyari? Micaela Salas. Ano po ang pusa na kagalit? Paano niyo po yung nakagalit? Ano pong ginagawa mo? Sasalamin ako kaya po. Pagkatras ko, napansin, natapakan ko siya. Ayon pa sa pasyente, agad naman niyang hinugasan ng sabon at malinis na tubig ang nakagat na bahagi. Ngunit makalipas ang ilang oras, ay nakakaramdam ito ng pananakit ng kalamnan at mainit na pakiramdam ng katawan. Tiningnan natin, inassess natin yung kanyang sugat sa paa. So nakita natin, nilinis natin to. And nilagyan natin ng gasa para matakpan yung sugat niya. Pagkatapos na mabigyan ng pangunang lunas ang pasyente at makuhana ng vital signs, ay agad naman itong dinala sa hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sa Camarines Norte, isang 66 anyos sa babae ang biglang nahilo habang naglalakad paakyat ng hagdan sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Nawalan ito ng balanse dahilan upang matumba ito at matapilok ang paa. Nagtamo ang lola ng sprain sa kaliwang paa. Bukod dito ay wala nang ibang iniinda ang pasyente. Nung mailagay po namin siya sa wheelchair, tapos maihiga po namin siya sa stretcher, napansin na po namin na nagkaroon na po ng swelling doon sa kanyang sakong. Agad naman namin naisagawa yung prices, protect, rest, ice, compression, elevate, and splint. Matapos mabigyan ng paunang lunas, maayos itong dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Ayun, sabi nga po ng doktor, tama po naman daw yung mga ginawa namin at naibigay namin mga paunang lunas. Hindi po namin nahayaan na hilutin yung paa na natapilo. Kasi maaring makadagdag pa yun ng damage dun sa pasyente. Matapos ang check-up, ay ligtas na inihatid ang pasyente sa kanilang bahay. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.